Ngayon sa Europa, ang mga tao ay patuloy na nabubuhay sa takot dahil sa kakilakilabot na dragon. Kilala ang halimaw sa pagiging malupit nito sa mga tao. Upang payapain ang dragon na ito, isinasakripisyo ng mga taga-nayon ang mga dalaga sa isang ritual. Sa bawat ritual, pumipili ang dragon ng isang dalaga at tinatangay ito. Ang ritual na ito ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon hanggang sa isang matapang na kabalyero ang naglakbay sa isla ng dragon upang iligtas ang kanyang minamahal, ngunit nang matuklasan niyang patay na ito, nakipag-away siya sa dragon at natalo niya ito. Sa huli, pinalaya ng kabalyero ang mga tao mula sa takot at tinawag siyang Dragon Slayer. Ngayon, ang kinatatakutang ritual ay binago at naging seremonya ng kasal. Pagkatapos, ang eksena ay nag-fast forward sa maraming taon, nang ang batang prinsesa na si Miroslava, o Mira sa madaling salita, ay ikakasal sa apo ng Dragon Slayer, si Igor. Isip bata ang tingin sa kanya ng kanyang ama at kapatid dahil mahilig pa rin siya sa mga fairy tale at naglalaro ng mga laruan. Gayunpaman, inihanda nila siya para sa kasal bago lumabas ng palasyo. Si Mira ay inilagay sa bangka na ipapadala sa tubig patungo sa kanyang magiging asawa. Habang hinihila ni Igor ang bangka patungo sa kanya, ang mga tao ay umaawit ng sinaunang ritual na kanta bilang parangal sa kanyang lolo, ang Dragon Slayer. Biglang tumama ang malakas na bagyo, at ang dragon, na inaakalang patay na, ay muling nagpakita, na kinatakutan ng lahat. Kinuha nito si Mira mula sa seremonya at itinapon siya sa loob ng kuweba sa malayong isla. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay siya at nakita ang butas kung saan siya nahulog. Sinubukan niyang umakyat, ngunit bumulaga sa kanya ang malalobo na nilalang, dahilan para muli siyang matumba. Bumaba ang nilalang at umungol ng marahas, na nag-udyok kay Mira na kumuha ng bato upang ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng boses ng lalaki na nagsabi sa kanya na itapon ang bato at humiga. Nilapitan siya ng nilalang, ngunit umalis ito nang hindi siya sinasaktan. Kasunod nito, nagtanong si Mira tungkol sa pagkakakilanlan ng tao at humiling na tulungan siya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng tao na hindi niya ito magagawa, kaya naisip ni Mira na siya ay bihag din. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang magtanong ng higit pa tungkol sa lugar at sa dragon, ngunit tumugon ang tao na hindi ligtas para sa kanila na mag-usap at tumangging magpaliwanag ng anuman. Desperado para sa tulong, si Mira ay nagtungo sa pader at humingi ng tulong, ngunit maya-maya ay bumagsak siya dahil sa kanyang mga pinsala. Nang makita ito, binigyan siya ng lalaki ng gamot na gawa sa dinikdik na dahon para sa mga sugat niya. Sa butas, tiningnan ni Mira ang mukha ng lalaki na hindi mukhang preso. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili, ngunit hindi maalala ng lalaki ang kanyang pangalan. Nang maglaon, gumawa ng plano si Mira na patayin ang lobo at tumakas habang natutulog ang dragon. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na hindi nila matatakasan ang dragon, kahit gaano pa nila subukan. Tinawag siyang duwag ni Mira at tinakpan ang butas dahil sa galit. Determinado siyang makalabas, ginupit niya ang nakatirintas na buhok at nagsimulang gumawa ng pansamantalang lubid. Sa sandaling ito, sinubukan ng lalaki na kausapin siya, at sinabing hindi siya duwag, ito ay dahil sa sadyang mahirap talunin ang dragon. Humingi din ito ng tawad sa kanya, kaya tinanggal niya ang bato sa butas. Pagkatapos nito, ibinigay ni Mira sa kanya ang pangalang Arman, na sa tingin niya ay kakaiba at misteryosong tulad niya. Pagkatapos ay iniabot ni Mira ang kamay niya para makipagkamay, ngunit sa sandaling magkadikit sila sa isa't isa, hinila ng dragon si Arman. Binalaan siya ni Arman tungkol sa dragon at hiniling na manatiling nakatago. Di nagtagal, lumitaw ang dragon sa itaas ni Mira, na labis na ikinatakot niya. Pagkaalis nito, sinubukan ni Mira na tawagin si Arman, ngunit walang tugon. Iniwan siyang mag-isa, sinubukan niyang gamitin ang kanyang buhok bilang lubid sa pag-akyat, ngunit ang mga pagsisikap niya ay napatunayang walang saysay. Dahil sa pagkabigo, kumuha siya ng malaking bato at sinimulang hampasin ang dingding. Nakapagtataka, ang pader ay gumuho, na nagpapakita ng butas na may sapat na laki para sa kanya upang makadaan. Kasunod nito, lumabas siya at tinungo ang exit. Habang naglalakad siya sa pathway, sinimulan siyang habulin ng dragon. Dahil sa takot, tumakbo siya palayo at pumasok sa isa pang butas. Bumuga ng apoy ang dragon sa butas, ngunit nagawa niyang makalusot sa loob. Pagkatapos ay nakarating siya sa dulo, na malayo sa lupa. Bago pa siya makaabante, nagpakita si Arman at sinubukan siyang pigilan.
Sa kanyang pagkagulat, ang lobo ay sumusunod sa mga utos ni Arman at sa wakas ay napagtanto niya na siya, sa katunayan, ang dragon. Sinubukan ni Arman na pakalmahin siya, nangako na ipapaliwanag ang lahat, ngunit si Mira ay lumakad pabalik at nahulog. Habang bumubulusok siya sa hangin, sinalo siya ni Arman. Ang katawan niya ay kumikinang na pula at siya ay naging dragon ilang segundo bago sila tumama sa lupa. Iniligtas niya ang buhay ni Mira, ngunit tumama siya sa lupa at nasugatan sa proseso. Ilang sandali pa, bumalik ang dragon sa anyo ni Arman. Sa pag-aakalang ito ay isang banta, naisip ni Mira na durugin siya gamit ang bato. Gayunpaman, wala siyang sapat na lakas ng loob upang gawin ito. Naaawa siya sa kalagayan ni Arman, kaya sa halip ay sinimulan niya itong tulungan. Hinilan niya ito sa isang espasyo at tuluyang bumagsak sa tabi niya. Pagkalipas ng ilang sandali, si Arman na natutulog ay bumulong na ang mapanganib na apoy ng dragon sa loob niya ay nagdudulot ng matinding banta sa lahat at kailangang alisin. Sa sandaling iyon, ang katawan niya ay naglabas ng pulang liwanag at mukhang magbabago ulit ang anyo sa pagiging dragon, ngunit muli siyang bumagsak. Pagkatapos nito, bumaba si Mira sa baybayin at sumigaw ng tulong, ngunit walang sumagot sa kanyang tawag. Di nagtagal, nakita niya ang lumang bangka na naanod sa pampang, na panandali ang nagpataas ng kanyang pag-asa na makatakas. Gayunpaman, isinantabi niya ang ideya ng tumama ang bagyo sa dagat. Bilang resulta, tumakbo siya pabalik kay Arman at gumamit ng sirang layag ng barko upang lumikha ng improvised na silungan. Nang matapos, muli niyang narinig si Arman na bumubulong. Nang makitang nasugatan siya, nilagyan niya ng dahon ang sugat nito at binalutan ito ng manggas. Habang hinihipo niya ito, nagsimulang magliwanag ang katawan nito, ngunit pinakalma niya ito sa pamamagitan ng pag-awit, na nakakagulat na gumana. Maya-maya, nakatulog din si Mira sa tabi niya. Kinaumagahan, nagising siya na nakabalot ang sarili sa kumot kasama ang ilang piraso ng prutas na iniwan ni Arman. Pagkatapos kumain, bumaba siya sa dalampasigan kung saan nadatnan niya itong nanghuhuli ng isda. Nagtanong siya kung bakit hindi na lang siya iuwi kung wala itong balak na patayin siya. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Arman na hindi ito kasing simple ng iniisip niya. Pagkatapos ay ibinahagi ni Arman ang kwento ng kanyang buhay, na ikinuwento kung paanong hindi niya nais na maging dragon tulad ng kanyang ama. Ngunit nang makitang pinatay ang kanyang ama, napuno siya ng galit, na nagpabago sa kanya bilang isang dragon. Sa kabila ng trahedyang ito, nangako siyang mamumuhay bilang isang tao. Para dito, nilayo niya ang sarili sa isla upang maiwasan na pumatay ng mga tao. Nang maramdaman niya na hindi makontrol ang pagpapalit ng anyo ng dragon, pumunta siya sa makitid na kuweba kung saan hindi makakatakas ang dragon at mananatili doon hanggang sa bumalik ito sa anyo ng tao. Iginiit ni Arman na maayos ang lahat hanggang sa narinig niya ang ritual na kanta sa kasal ni Mira. Ayon sa kanya, sa tuwing hinahawakan siya ni Mira, nagigising ang dragon sa loob niya, dahilan kung bakit hindi niya ito maihatid sa kanyang tirahan. Higit pa rito, sinabi niya na ang isla ay may sumpa, kaya ang mga taong minamahal ng isang taong mula sa isla ang makakahanap ng daan patungo dito. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, nadapa at natumba si Arman, ngunit binalaan niya si Mira na huwag siyang tulungan, sa takot na baka magising ang dragon. Tiniyak sa kanya ni Mira na hindi pa ito lumilitaw, isang pahiwatig na mas lumalakas ang bahagi niyang tao. Nangako siya na tuturuan siya kung paano mamuhay bilang isang tao habang hinihintay niya ang pagdating ni Igor. Sa sumunod na eksena, nagpasya si Mira na gawing mas parang tao ang silid ni Arman. Nagtulungan sila sa paggamit ng mga bagay mula sa nasirang barko at mga inanad na bagay upang palamutihan ang lugar. Lumipas ang mga araw, at nagsimulang magsaya ang dalawa. Sa kalaunan, nagtagumpay sila na gawing magandang lugar ang dati ay walang laman. Habang nananatili doon, niregalo ni Mira kay Arman ang plauta at tumugtog ng lullaby. Bilang kapalit, sinurpresa siya ni Arman ng ilang mga paputok na ikinatuwa ng dalaga. Isang gabi, nagising si Mira sa kakaibang tunog at nagsimulang hanapin si Arman. Maya-maya, naabutan niya ang dragon at buong tapang na iniabot ang kanyang kamay para hawakan ito. Gayunpaman, nang mahawakan niya ito, ang dragon ay nawalan ng kontrol at mukhang aatakihin siya. Biglang nagising si Mira, na lumalabas na isa lamang itong bangungot. Nakita niya si Arman sa harapan niya, halatang nag-aalala. Ipinagtapat ni Mira ang takot niya sa dragon, kung saan tiniyak ni Arman na hindi siya sasaktan ng dragon. Kinabukasan, lumangoy si Mira habang si Arman ay kumuha ng mga bulaklak.
Mukhang pinag-iisipan niya na ipahayag ang pagmamahal niya kay Mira ngunit masyado siyang kinakabahan para gawin iyon. Ilang sandali pa, nagsimulang sakupin ng dragon ang kanyang katawan, dahilan para masunog ang mga bulaklak. Nang maramdaman ang pagbabago, tumakbo siya sa bangin at sinubukang pakalmahin ang sarili. Hindi nagtagal ay nahanap siya ni Mira at ipinakita sa kanya ang saranggola na ginawa niya. Tinanong ni Arman ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating si Igor, ngunit wala siyang sagot. Isang patunay na ayaw ni Mira na dumating ito dahil unti-unti na siyang nahuhulog kay Arman. Nang maglaon ng gabing iyon, nakahanap si Arman ng bangka sa dalampasigan at naisip niyang sinusubukan ni Mira na tumakas. Pagkatapos ay hinarap niya si Mira at dinala siya sa altar, kung saan sinabi ni Arman ang totoong dahilan kung bakit ang mga dragon ay nagdadala ng mga dalaga sa isla. Ayon sa kanya, sinusunog ng mga dragon ang mga dalaga hanggang sa mamatay ito, at mula sa abo ng bawat dalaga, isang bagong dragon ang ipinapanganak, na siyang paraan kung paano ipinanganak si Arman. Nagbabala siya na parehong kapalaran ang naghihintay kay Mira. Sinabi rin ni Arman na siya ay isang halimaw na hindi kailanman mabubuhay tulad ng mga tao at tama lang na matakot sa kanya si Mira. Sinabi ni Arman na ilang araw na niyang binabantayan ang mga kilos niya. Naniniwala si Arman na nangongolekta siya ng mga inanad na bagay para suriin ang mapa, gamit ang mga paputok bilang senyales, at ang bangka bilang paraan ng pagtakas. Sa huli, inutusan siya ni Arman na umalis kinabukasan. Sinubukan ni Mira na linawin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit itinapon ng galit na si Arman ang kanyang plauta, na dumurog sa kanyang puso. Maaga pa lang, sumakay na si Mira sa bangka at naglayag. Sa ibang lugar, si Igor at ang kanyang mga tauhan ay makikitang naghahanap sa kanya, ngunit ang mga pagsisikap nila ay walang bunga. Si Igor, na hindi katulad ng kanyang lolo na malakas ang loob, ay nag-iisip na bumalik. Gayunpaman, ipinaalala nito sa kanya ang kanyang sinumpaan at pinigilan siyang gawin ito upang protektahan ang karangalan ng pangalan ng kanyang pamilya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang mga paputok ay nagpaliwanag sa kalangitan, at si Mira ay lumabas mula sa hamog. Mabilis nilang isinakay siya at nagtanong tungkol sa dragon. Upang maiwasan na mapahamak si Arman, nagsinungaling siya na nahulog ang dragon sa bangin at namatay. Sa sumunod na eksena, muli nating nakita si Mira na inihahanda para sa kasal nila ni Igor, bagamat mukhang hindi siya masaya ngayon. Sa kabilang banda, nababalot ng lungkot si Arman, hindi sigurado kung paano ipagpapatuloy ang buhay na wala si Mira. Gayunpaman, nagpapasalamat siya sa mga masasayang sandali na naiwan niya. Nagpaalam si Arman sa kanya at nagtungo sa bangin, hawak ang plauta sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumalon siya, nagbabalak na wakasan ang sariling buhay. Habang bumubulusok si Arman sa hangin, nagising ang dragon sa loob niya, ngunit nagawa niyang pakalmahin ito sa pamamagitan ng pagtugtog ng plauta. Kasabay nito, inilagay si Mira sa bangka, at sinimulan siyang hilahin ni Igor sa tubig. Ngunit sa kalagitnaan nito, napagtanto niya na mahal pa rin niya si Arman at hindi niya kayang mabuhay nang wala siya. Bilang resulta, bumangon siya at ipinahayag na hindi niya mahal si Igor. Nagulat, ipinaalala ni Igor sa kanya kung paano niya iniligtas si Mira, ngunit sumigaw si Mira na mahal niya ang dragon. Kasunod nito, umawit si Mira ng ritual na kanta upang tawagin ang kanyang minamahal. Sinubukan ni Igor na balaan siya tungkol sa kahihinatnan nito, habang ang kanyang ama at kapatid na babae ay nanunood na may luha sa kanilang mga mata. Habang tinatapos niya ang pagkanta, nagpakita ang dragon at muling kinuha si Mira, at dinala siya pabalik sa isla. Inilagay siya ng dragon sa altar, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Ipinagtapat ni Mira ang pagmamahal niya sa kanya, at hindi nagtagal ay nawala ang galit ni Arman. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang ulo sa kandungan niya, pinahintulutan itong haplusin siya. Makalipas ang ilang taon, makikitang magkasama sina Arman at Mira sa isla, at mayroon na silang maliit na anak na babae. Pagkatapos patulugin ang kanilang anak, sumakay si Mira sa asawa niyang dragon at sabay silang umalis. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.